Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng karaniwang panahon. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at special na intensyon ng Perea family, Mina and Everton family, Roslyn Mangbitmot and family, Michael Ian Mangbitmot, Mr. and Mrs. Jessie Cueto, para sa mabilisang paggaling ni Rolando Fariñas Mangbitmot, at para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Zenaida Clarita Alfonso Mangbitmot, Crescencia Cerelo Edgar Paquito Rudy de los Santos, Jeyo Rafael Tabunan, Renaldo Maria Hermitinda, Bertoldo Reynalda Orioque, Erninio Florencia Carmela, Miguel Herman, Maria Pilo, Susimo, Merto, Felipe Roluna, Constancio Pilar, Belen Lino, Pascual, Yoli Popio at Mile Orioque. Bilang panimula po ng ating isang magsasay po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumayin. Sa Ebanghelyo, tinatanong muli ni Jesus ang mga disipulo ni Juan, ano ang hinahanap ninyo? Tinanong din tayo ni Jesus kung ano ang hinahanap natin sa buhay. Hinahanap ba natin ay ang kayamanan, karangyaan at kapangyarihan? O mas pinagtutuunan natin ng pansin ng pagpapalalim natin ng ating pag-ipag-ugnayan sa Diyos? Mga kapatid, sa pasimula ng ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng patawad at awa sa Diyos. Inaamin ko sa mga pamilya ng Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pamilyang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagkabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kailasan. Kalawang sa lupa
tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Digid mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at paglulooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, si Samuel ay nagtulog sa templo sa may kaban ng tipan. Nang magmamadaling araw na, siya'y tinawag ng Panginoon. Samuel, Samuel. Po, sagot niya. Tatakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, bakit po? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag, mahiga ka na ulit. Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya ulit ng Panginoon. Bumangon siya, lumapit kay Eli at tinanong, tinatawag po ba ninyo ako? Sinabi ni Eli, hindi kita tinatawag anak, mahiga ka na ulit. Hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa ikatlong beses, tatawagin siya, lumapit ulit kay Eli at sinabi, narinig ko pong tinawag ninyo ako. Naisip ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya, sige, mahiga ka ulit. Kapag narinig mong pang tinawag ka, ganito ang sabihin. Magsalita po kayo, Panginoon. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muling nahiga si Samuel. Ang Panginoon ay lumapit kay Samuel at tinawag ito. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo. Nakikinig po ang inyong lingkod. Habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapagmabayan ng Panginoon at nagkatotoo ang lahat ng sinabi niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako'y naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pangpuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga paghandog, pati mga hari, at ang mga hayop na handang sunugin. Hindi mo naibig sa damba na dalhin upang yaong saray iyong panawari. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikaibigin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tulog ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundin, iyong kalooban, ang itatago sa puso ang angal. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Jesus, at tayo may muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Ang nakikipag-isa sa Panginoon ay nag-isa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alimang ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos?
ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitalyo po ang lahat. Natagpuan ang Mesiyas nang sa kanya'y naghahanap, siya'y pag-ibig na matapat. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakatayo si Juan at ang dalawang sa kanyang malagay. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, "Anong hinahanap ninyo?" Sabagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabbi?" Ang kahulugang salitang ito ay guro. Halika kayo at tignan ninyo ang Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirahan at tumuloy sila roon ng araw na iyon. Nooy mag-ikaapat na hapon. Ang isa sa dalawa nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y sinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon Pedro at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipapangalan sa iyo ay Cephas, na ang katumbas ng pangalan ito ay Pedro." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon. God is good all the time. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, abala rin po tayo ngayon sa bayan ng Subic. Dahil namahalan na po si Father Gia. Magre-report na siya sa bago niyang mission sa San Antonio, sa Holy Infant Parish. Kaya po, may nawawala, may dumarating.
March po, meron ng 20 ordinal. Kaya sa amin, sa pare, may namamatay, may ordinal. Pero sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, tuloy pa rin ang ating pagkukuhan. Tuloy pa rin ang ating paghahanap. Sa ikalawang linggo po ito, may naghahanap, may hinahanap. Amen. Kaya ang tanong po dito, nung sinabi ni Juan, "This is the Lamb of God." Ito ang kordero ng Diyos. Nang narinig ng dalawang alagad ni Juan na dumaraan ang kordero ng Diyos, ay sinundan nila. At nung sinusundan nila si Jesus, ay siguro si Jesus, sino yung sumusunod sa akin? Ano? Kaya, nung lumingas si Jesus, sinabi niya sa mga sumusunod sa Kanya, ano ang hinahanap ninyo? Say less. What are you looking for? Ang tanong ni Jesus ay pwedeng bagay, pwedeng tao, di ba? Kasi ang tanong niya, who are you looking? Ang tanong niya ay, what are you looking for? Hindi niya sinabi, who are you looking for? Pero ang tanong ni Jesus ay sinagot rin ang tanong. Ano ang tanong ng dalawang alagad ni Juan? Saan pa kayo nakatira? Grabe. Saan po kayo nakatira? Rabbi. So meaning to say, itong alagad ni Juan, kilala nila si Jesus, ang Mesiyas. Kaya ang tanong nila, saan po kayo nakatira? Where do you stay? Tama ba? Tama ba yung tanong? At ang sagot ni Jesus sa tanong ng dalawang alagad ni Juan, halik kayo at tingnan ninyo. Come and see. Come and stay and remain in me. At tumuloy po sila dahil mag-iika-apat na ng hapon. May oras po, di ba? May oras, may time na sinabi po, it was already 4 p.m., 4 in the afternoon. May kahulugan po yun sa buhay natin. Bato-bato sa langit, matamalay, umaray. Yung mga nasa twilight zone na po, mga senior citizen na. Di ba? Mga kapatid,
Sa ikalawang linggo ng pangkaraniwang taon, naghahanap tayo. And we are asking, where is Jesus? Pero, ang salita ng Diyos sa araw na ito, paano kita hahanapin? May tatlong aral po. May tatlong mahalaga, very important activities that help us to understand. Ano po yung una? Matuto tayong magtanong. We have to learn to ask. Di ba? Huwag tayong maiyak. Huwag tayong mayabang. Di ba? Di ba yung mga professor nagtatanong rin sa mga estudyante nila? Pero alam nila yung question. Yung tatlong mago, nagtanong rin sila kay Herodes. Sabi na, saan isinilang ang hari ng mga Hudyo sa Bethlehem? Hindi sila nahiyang nagtanong. That is a human activities. Normal po ang activity ito for a human being to ask. Kaya po huwag tayong mahihiya na magtanong kahit matanda na tayo. Amen. Si Samuel, hindi po nahiya nagtanong, di ba? Nung may tumatawag sa kanya, Samuel, Samuel, pumunta siya kay Eli. Kinatawag mo ba ako? Ano yung sabi ni Eli? Uy, matulog ka na lang. Hindi kita tinatawag. 3 times. Pero napag-alaman ni Eli na hindi pa kilala ni Samuel ang Panginoon. Kaya matapos na 3 natawagin siya, uli-uli pag tinawag ka ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, "Speak, Lord, your servant is listening." Magsalita ka, Panginoon, ang iyong lingkod ay nakikinig. Sabi nga rin po doon, ask and you shall receive. Knock and the door shall be opened to you. Kasi po kumisan, sa totoo lang, masyado na tayo kampante ngayon sa Waze, di ba? Sa GPS natin, di ba? Para po yung nawala kami, papunta kami sa Macabebe. Galing kami ng Bulacan, dumaan kami ng Negro, Ecija sa San Jose, papunta po kami kay Bishop Robert Mariani na namatay kay Baha. Pagdating po namin sa Kalumpit, tumawid kami ng tulay. No. Pagdating namin doon sa tulay, ay na po yung kasunod ng Kalumpit. Apalit talaga. Pero bago marating yung apalit, ang Kalumpit, dadaan ka pala sa
sa ilalim ng tulay. Sabi sa Kapampangan, ilalim din dede. Tuwan-tuwa pa kami dahil sabi namin, visit na visit kami doon sa Waze. Dahil English. Ngayon, pagdating namin sa Pali, malapit na kami sa Macabebe. Sabi doon, after Apali, you turn to the left, and there is going to Macabebe. Tuwa-tuwa pa kami, Macabebe. Pagdating po doon sa Macabebe, baha. Hanggang bayan baha. Nabigla si Father dahil inoba yung gamit niya. Tutuloy ba tayo? Sabi ng driver, Father, nasa gitna na tayo ng baha. Tumuloy na tayo sa ayaw mo at sa gusto. So wala pong nagawa ang waste. It's a waste of time. Dahil hindi po. So, sa madaling sabi, pagdating namin po sa dulo, simenteryo na ng Macabebe, magtatikip na, Brad, sabi ko, mas mabuting magtanong na tayo. Naliligaw na tayo, hindi updated and waste. We are wasting our time. Ang nagtanong po kami, yun nga, itinuro kami, hindi ng waste, kundi ng tao. Natuto kami magpakababa na. Naliligaw na kami, bumaba na. At doon na kwanto namin. Sa ilalim ng compound, ay hindi ba at nakilamay kami. The lesson, the antidote of ignorance is you have to learn to ask. You have to be humble enough. At isa po sa mga human activities, number 2, matuto tayong mag-search. Matuto tayong maghanap. Searching concludes us to see and to find. Kaya nga po, ang kaagibat po ng paghanap, learn to be faithful, to be courageous, to be patient in searching. Sabi nga po sa salita ng Diyos, seek and you shall find. At yung pangatlo pong human activities na dapat natin gawin is to stay, to remain. So, we should ask, we should search, and we should stay. 3 words. Hear the Lord. When you search the Lord, and when you find the Lord, do not leave Him again. Stay with Him. Huwag ka nang kakawala sa Kanya. Sabi nga po, stay in love and remain in love. Kapit ka na. Kapag nagtanong ka at naghanap ka at natagpo mo na, you stay in. Remain with the Lord. When you search and find the Lord, don't ever leave Him again. Stay with Him forever. 3 very important human activities and lesson in life. To ask, to search, and to stay. Action of people for whom God has people plan and a beautiful plan.
matutubo tayo na magtanong. At sa pagtatanong, matuto tayo magpakumbaba. At sa paghahanap po, maging lakas loob tayo to be courageous and be patient and persevering in searching. And third, be generous to stay with Him. Be kind to stay with Him. The Lord, wala sa linggo po ito. Sana po matutunan natin kung hinahanap natin ng Diyos. Where are you, God? Kailangan po natin magtanong, maghanap, at kung natagpuan natin, stay and remain together. Lahat po tayo ay daraan sa daraan ito. Lalong-lalo na tayo ng mga senior citizen na nasa tamang edad na. We search for our vision. As I search for my vision to build and to propagate the devotion of divine mercy, kuminsan po nagtatanong din ako. Nagtatanong ako kay Father Danny kung paano niya naitayo ang komunidad ng Garden of Prayer. Kung paano niya kayo napaakyat dito. Matanda, bata, nainipin mo na. Di ba po, ang hirap umakyat? Si Brad tinatanong dati eh. Napagisan. Kaya pinapanood niya ako para napag-isa sa loob ng tubig. Pasasabihin niya, kaya mo pa wala? Hinahin na kita. But anyway, I am searching. I am asking, full of humility. Nagtatanong po ako kay Father Danny at saka yung mga volunteer dito noong umaga kung paano kayo nag-volunteer. Dahil pagtayo ko po ng sign sa tuktok ng Club Morocco, kailangan ko rin to ask with humility kung paano ko maitapilo ang komunidad ng mananampalataya. At pag nakita ko na, na-search ko na, diligently, courageously, I will be staying with the Lord and be staying there like Father Danny. Kaya mga kapatid, may kanya-kanya po tayong tawag. Pakinggan natin yung tawag ng Panginoon. Even we are already senior citizen like me. I was called not only to propagate, but to strengthen the devotion of the Diocese of Viva. Sa devotion sa banal na ako. Kaya salamat po sa Diyos sa biyaya nito na binigyan niya ako ng kababahang loob para magtanong-tanong. Binigyan niya ako ng lakas na loob at pasensya para maghanap. At pangatlo, binigyan niya ako ng biyaya, given activities and lessons to stay and to remain in God kung natagpuan ko na ang hinahanap. Again, may the Lord bless us on our journey in searching and asking and to stay with the Lord. Amen. Tumayo po tayo. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga kapangilihan sa
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Pontius Pilato. Ipinako sa krus na matay at nilibing. Nanlawag sa kinarorohan ng mga yumaw. Nang may tatlong araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit, nalukulot sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat parito at hukom. Buhay at mamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na namatay na tao sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama na binigyan tayo ng lakas at tumugon at maging tapat sa pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Tayo tayo manalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang tumugon ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso sa tawag ng Diyos at maging halimbawa nawa sila sa mga kabataan na nananais sumunod sa yapak ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tugunan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, lalo na ang mga walang tigil, inaabi, at mga biktima ng karahasan at terorismo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gugulin nawa ng mga kabataan ang kanilang mga malayang sandali sa mga kapakita-hinabang at mga buluhang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng lakas at pag-asa kay Kristo ang mga nagdadalamhati, mga duha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway makatugon tayo sa pagtawag ng Diyos sa atin upang maging mga tagapangasiwa ng Kanyang sangnilikha sa pamamagitan ng ating mga konkretong hakbang sa pangangalaga ng ating kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Inalangin po natin ang bawat Kristiyano, bawat sambayan at bawat pamilya, mag-ari na ang kapayapaan at pagkakaisa ng tanan, sa lahat din ng mga nagpapasalamat sa Diyos, sa mga biyayang tinatawag sa kanila, sa mga may sakit at sa tuloy-tuloy at ganap nilang pagaling. Kaya din sa mga ating kapatid, kabaganak at kaibigan, lalo-lalo na para kay Bishop Fernando Capalla, din para kay Father Paul Lesada, Josephine Conghon, Jose, sa lahat ng ating mga kapatid, kamag-anak na sumakabilang buhay na makamit na nila ang kapayapaan sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po natin lahat na titulong sa Panginoon ang ating mga sariling kaibigan sa misa nito. Mapagmahal na Ama, tingin mo ang iyong bayan, bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyaya, ipahayag ang paghahari sa pamamagitan ng aming salita at gawa, alang-alang kay Kristo namin, Panginoon. Amen. We
at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lilikha, ipagkaloob mo marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat may pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay. Ang pagligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasan namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo, ipinunlasa ang katauhan, ang Espiritu Santo ay unang aming bigay. Nang anak mo naglaan sa amin ang katiyakan, nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob ng maging handog, tinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at tinabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ng lahat ito at kanin. Ito ang aming katawan na ihandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang balagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa iyo pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pagpunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat
nagsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan na ganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, ang aming Santo Papa, Bartolome, ang aming Bispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na ihimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya naman ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo ng mga kaluluwang naghihirap sa purgatorio, mga walang nakakalala, mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay, tahimik natin silang alalahanin. Kaawaan mo sila kung inapating patuloy sa iyong kaharian. Kaawaan mo pinapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Daring Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Santo Rosario. Kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santiago, San Blas, San Ezequiel, San Juan Maria Vianney, San Padre Pio, lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang namin pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Panginoon Jesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumayin yung lahat. At sumayin. Magiging po natin bahagi ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang Kordero ng Diyos, sa Jesus ang mabuting pastor. Siya ang ating Mesiyas. Mapalad tayo na nagtitiwala, nananalig at nagbibahagi sa misyon at piging ng ating Panginoong Jesus. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita na lamang ay gagawin na ako. Pagsaglan mo ako ng katawan ko ni Kristo at sa buhay mo. Amen. Amen. Hear my voice.
Tumayo po tayo lahat. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, padalhin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinagsalo mo sa pagkain mong iyong bigay para kami pag-ugali ay magkaisa sa panalig sa iyo sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po maraming salamat sa inyo lahat na nakibahagi po sa banal na pagdiriwang ngayon at inanyayahan ko po kayo sa January 25 doon po sa Tuktok sa umaga ng Club Morocco para po sa pagdiriwang ng banal na misa, alaala po para kay Josephine Bonghon at sa pag-revive muli ng groundbreaking ng shrine na po na yun. At sa April 7 po, yun ay second Sunday of Easter, doon na po gaganapin ang Diocesan Divine Mercy Sunday sa pamumuno po ng ating pagkalanggalang na Obispo, Bishop Bart Santos Jr. doon po sa tuktok ng Club Morocco. And hopefully po ay meron na po doon sa 1 hectare na dinonate ni Mayor Jeffrey Comhon ng Castilleros ng maliit na kapilya muna. Kaya po doon na po aakyat yung mga nais at maging deboto po ng banal na awa. Kaya maraming salamat po and keep on praying and to trust in the Lord that someday in God's time ay tatayo po, nakatayo doon ang Divine Mercy Shrine na. No? Kaya huli sa inyo pong lahat, wala na pong pawala ito. Dito na po sa subig, nakatakda. Kaya magpo-focus na po kami ni Father Nathaniel Tube na magtayo po dito. Siya ay magtatayo ng mga bahay ng punan. Ako na po yung Divine Mercy Shrine. Kaya po, partner po yan. Para may mapuntahan po yung mga deboto for the works of mercy. There must be bahay ang punan, works of mercy po, bahay ng matatanda at pupuntahan po para maging totoo yung works of mercy nila. Sa inyo pong lahat, muli sama-sama po tayo, samahan ninyo po sa pag-aaral ng dibisyon na ito. Hindi lamang sa pagdarasal ng 3 o'clock habit ng Chaplet of the Divine Mercy. Sa inyo pong lahat muli, maraming salamat. Suwainyo ang Panginoon. At suwainyo. Iyong kayo at ingatan ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa inyong pamilya. Iingatan kayo at pagpapala ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kahahakalan niya kayo at susubaybayan ang buong inyong mag-anak at pamilya saan man sila naroon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin niya kayo at bigyan ng kapayapaan. Basbasan ang iyong mga pinabubuhay at mga hanap buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Pumayo kayong magpayapa. Salamat. Palakpakan